Mga kababayan, yan po ang pagdiriwang ng kaarawan ni BP Sara sa Daheg. Ayan. Yan po yung mga pagtatanghal ngayon. Tingnan nyo po, ang daming tao. Mga kababayan natin galing sa Europa para makipagdiwang sa kaarawan ni BP Sara. Nakakahanga at solid po ang mga kababayan natin sa Europa. Alam ko, ang mga may nagsasabi naman dyan, Dok. Lalo ng mga lalaki, Dok. I-reveal naman dyan. Ano bang dayuma ang ginamit mo, Dok? Grabe, ganun ang sinasabi pag pinupost ko sa Facebook eh. Sasabihin pa nung Facebook, Dok, ang ganda-ganda naman ang anak mo. Ang sakit, ang sakit. Dok, saan ka bumili ng dayuma, Dok? Dok, papasutin mo ng helmet, Dok! Grabe, no? Pero ito yung prayer reveal ko. Nung hindi pa kami, yung binata pa ako, ma'am, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng asawa. Bahala ng maganda, Lord, basta mabalik. Kaya, ganun kasi magdasal. Specific, tapos sinumple mo na, wag yung, Lord, bahala na, walang itsura, basta mabait. Mali! Sabi mo, Lord, bahala na, maganda, Lord, basta mabait. Ya? Ako na lang ang magtitiis. Okay? Ganon po tayong magdasal. Tama ba? Ngayon, alam niyo naman, inspiration, bakit naging Doc Marites ako? Sa hindi pa alam, dahil ang pangalan ko po ay Mata Richard Tesoro. So, Mata, Richard, Tesoro, Marites. Ang nagbigay sa akin yan yung mga followers ko. Sana kasi, accidentally, naging chismoso ako. Kasi ang plano ko lang naman sa Facebook, parang Doc William, kasi kaibigan ko ng Doc William. Ako yung pedya, nag-election ng mga pedya health. Kaya sabi ni Doc William, ano ba nangyari sa'yo? Bakit naging marites ka? Kasi nagsishare ako ng mga showbiz, nagsishare ako ng mga balita. Kaya ayun, naging Doc Marites. Yung pangalan ko nasa birth certificate talaga di ba ma'am? Kaya inangkin ko na lang pong Doc Marites. Oh, ano pong, huwag naman po kayo mag-away. Kasi po hindi ako nakikita ng mga doon na yung kagwapuhan ko. Sige po, ano na lang tayo po. Kasi may mga cellphone nila hindi natatamaan. Kung pwede po lang pa sana po. Salamat po. Kaya po naging Marites. Okay po. Sana po huwag na kayo mag-away para ma-enjoy tayo. Okay ba? Palakpakan mo na dyan! Alam niyo po, ako po'y nagpapasalamat. Yung bahay ng kapitbahay, may binaril sa harap ng bahay namin. At ang pinakamasakit, wala pa si Tatay Digong ha, ang aking pinsan, first cousin, college sa first year college, ni-rape at pinatay po. Ni-rape at pinatay. Wala pa po si Tatay Digong nun. Napakasakit yun sa amin, sa lahi namin. Takot na kami sa Davao City. Kaya nung dumating po si Tatay Digong, alam niyo po nangyari, tumahimik. Pati yung mga sinusunog na bahay, nawawala na. Yung binabarilan sa harap ng bahay namin, wala na. Kaya naging solid po tayo kay Tatay Digong. Agree ba? Kaya, bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home!
Tatay Digong sa buong Pilipinas ay naparamdam niya na ang priority ay ang taong bayan. Agree ba? Tinanong ako sa interview, sabi niya, anong kaibahan ng admin ngayon sa admin noon? Ang sabi ko, nung panahon ni Tatay Digong, ang priority ang mga tao. Ang panahon ngayon, ang priority ang mga politiko. Ang saya-saya nila. Pero naaawa ako sa kanila. Kasi walang forever. Sinasubject lang nila ang kanilang sarili sa kapahamakan. Kaya nga sinabihan ko yung member ng isang POGC, sabi ko, ano ba ginawa nila? Alam nyo, ang religion forever yan eh. Ang gobyerno nang babago-bago. At the end of it all, ang POGC ang panalo. Why do you subject yourselves in this way? Sabi ko. Kaya talaga ako po'y naniniwala na ang binigay ni Tatay Digong sa atin na pagmamahal ay yun po ang magbabago sa ating sitwasyon sa Pilipinas. Agree ba? May 5 lang akong sasabihin. Okay pa ba ako? May 5. Pagsabihan nyo lang ako ha. Pero kaya ko ito ng 3 oras. Okay. Pero sabihan nyo ako. Okay. May 5 lang akong gustong sasabihin para may courage po tayo sa ating bring him home. Okay ba? Number 1 po ay Pilipino tayo. Kaya naniniwala tayong mababalik si Tatay Digong. Dahil Pilipino tayo. Nasa dugo natin ang thou shall not surrender. Hindi tayo papayag na inaapi-api lang. Nasa lahi natin yan. At saka nasa lahi natin ang tinuro ni Jose Rizal. Ano bang tinuro ni Jose Rizal? Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay mas mabaho pa sa malansang isda. Ito ngayong nandito si Tatay Digong, mabaho tayo para sa buong mundo. Mali ito! Pinagtatawanan tayo ng buong mundo. Bakit hindi ba natin ma-solve ang ating mga issues? Humingi pa tayo ng tulong sa ibang bansa. Alam niyo ang sabi ni Manuel Quezon? Ang sabi niya, I would rather have a country run like hell but by Filipinos rather than a country like heaven but run by the Americans. Katulad po yan sila ni Jose Rizal, Manuel Quezon. Ganun po ang mindset na tinuro sa atin. Kaya yan po ang ating pundasyon na mali po ito. Kaya hindi po tayo titigil hanggang hindi makabalik si Tatay Digong. Agree ba? Duterte! Duterte! Isa pa po. Ito, kwento ko to. Sino ba yung lawyer natin dito? Ni Tatay Digong? Attorney Kaufman. Okay? Nung bata pa ko, alam nyo, marami po akong pimples. Ito lang joke ha. Ang nakapagaling po ng pimples ko. Walang joke. Dr. Kaufman siya. Hindi ako nagpo-promote ha. Pero totoo yun. Kaya hindi ko siya makalimutan. Pero siya po isang Jew. Alam niyo ba yun? Yung panahon ni Manuel Quezon, no? Panahon ng Nazi, no? Ni Hitler, natakbuhan ang mga Jew. Pupunta ang mga Jew sa Amerika, sabihin na Amerika, ay sorry, hindi kami kasali dyan. Hindi po kayo welcome dito. Pupunta na sila sa ibang banas. Si President Manuel Quezon, sabi niya, nakakapagtakabang yung ibang bansa nagsasara. Kailangan tulungan ang mga Jew na yan. Pinasok ang 1,200 sa Pilipinas. At ngayon, libo-libo na ka doon. Malaki ang respeto sa mga Pilipino. May friendship doon na part. Nakapunta ba kayo doon? Papunta nyo sa part doon. Nakalagay doon, nagpapasalamat ang mga Israel
sa Pilipinas. Dahil sa open doors policy, inopen ang Pilipinas. Alam niyo ba ang sabi ng Biblia? Those who bless you will be blessed. Kaya nung sinabi ng Israel, thank you Philippines here, yun po ang simula ng pag-blessing ng Diyos sa Pilipinas. Agree ba kayo? Kaya nung 2016 nanalo si Tatay Digong, napansin niyo? Kasi nagdasal na sila i-bless nyo na ang country na nag-rescue sa amin. Alam niyo ba yon? Kaya nga lang ngayon kinuha ang ating Tatay Digong. Pero may pinadala. Isang Jew na tutulong. Wow. Dahil tinulungan natin sila, nakita ng Diyos yun. Sabi ng Lord, tulungan niyo naman si Tatay Digong. Nagpadala ng napakagaling na lawyer kay Santo. Okay. Pero madali ko na yung gusto ko. Pinahaba ko kasi wala pa di ba? Pero palapakan naman dyan. Gratitude, always remember na maging thankful tayo. Kahit anong mga nangyayari, be thankful. Thankful tayo sa health ni Tatay Digong. Thankful tayo na nabibisita siya ng kanyang pamilya. Be thankful. Be thankful na gather tayo dito. Huwag yung sige tayo complain na complain. Agree ba? Kahit yung mga ilong natin hindi matatangos, be thankful. Na may butas ang ating ilong. At ang ilong ay nasa ilalim ng butas. Isipin nyo na lang kung ang butas ay nasa itaas. Konting bulat lang. Lunod ka. Bakit ka? Kaya ako po yung nagpapasalamat sa inyong lahat. Marami po ako sanang gusto pang sabihin, pero I just again would like to greet happy birthday to VP Sara. And maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Maraming salamat po sa iyo, Dr. Marites. Okay naman tayo lahat? Tatay Digong! Tatay Digong! Binimaw! Ang susunod po na bibigay ng mensahe ay walang iba kundi ang councilor from Cagayan de Oro City, Councilor Joylyn Balaba. Let's give her a round of applause! Maayong buntag sa akong tanan. Magandang umaga sa ating lahat at magandang hapon sa Pilipinas. Ako si Girlie Balaba, usa ka City Councilor sa Cagayan de Oro City. Dala na ko ang tingog sa Mindanao, ilabi na ngayon, tingog sa Cagayan de Oro City. Para sa pagsuporta sa ating former President Rodrigo Roa Duterte. 2016, kita dahil ang dami-dami nyo na naman. Grabe, thank you so much po sa inyong presence dito sa The Hague. Sino ang galing sa UK? Wow. How about Belgium? Yan po si Maharlika from US. Aba, mahina ang lola mo doon, no? Dumating din po sa The Hague. Anyway, thank you so much again po, ano? France! Ang galing! Philippines! Alright, so muli maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino na nagtsatsaga, talagang nagbiyahe, gumagastos, pinapawisan sa paglalakad para lang ipakita
President. President, di ba? I-claim na natin yan. President Inday Sara. Alright. Happy birthday, VP Inday. Kung nasaan ka man naroon, happy birthday. At hope mag-enjoy ka today dahil ang ating mga kababayan ay talaga namang excited na makagaupang palad ang ating mahal na Inday Sara. So mga palangga, second time ko na dito sa Dahig at talagang na-amaze ako sa inyong pagmamahal at talagang pinapakita yung genuine support para sa ating inang bayan. Kasi alam ko, katulad nyo, katulad namin lahat dito, ay nangangarap kayo na magkaroon ng totoong magandang pagbangon ng Pilipinas. Kaso lang, nabudol tayo. Pero sabi nga nila, habang buhay may pag-asa. Kaya huwag tayong sumuko sa laban hanggang hindi tayo nakakailek o nakakapaglagay muli ng para sa bayan. Ipinakita ng ating Pangulong Duterte nung siya ay nanungkulan na pwede pala na magkaroon ng maayos at safe na Pilipinas sa airport pa lang. Pero malungkot dahil ngayon nagbabalikan na naman ang hindi magandang nangyayari sa Pilipinas. But still hopeful tayo na talagang mawalis natin ang mga bangag. Anyway, thank you so much po at gusto ko lang sabihin sa inyo na buong mundo nagkakaroon ng malaking inspirasyon ang ipinapakita ninyong suporta, ang ipinapakita ninyong presensya dito. Kaya naman talagang na-inspire o nahahawa sa inyong pagmamahal na talagang walang kapalit na pagmamahal sa inyong bayan dahil lahat tayo umaasa. Maraming salamat at magandang araw po sa ating lahat. Ayan po si Attorney Vic Rodriguez ng PDP Laban. Ang daming nagla-live, magandang araw Nasa Dahig din po para sumuporta at bumati sa karawan ni VP Sara. Ako ho ay nagpapasalamat at tuwang-tuwa na naging bahagi ng ating malaya at payapang pagtitipon ngayong araw. Napakahalagang araw dahil bukod sa ginugunita natin ang kaarawan ng ating minamahal at iginagalang na pangalawang Pangulo na siyang magiging susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Isang karangalan maging bahagi ng pagdiriwang payat at simpleng pagdiriwang ng kaarawan ni Vice President Inday Sara Duterte. Pangalawa po, ako'y natutuwa sapagkat nabigyan ako ng pagkakataon na makaharap ko po kayo and for me to convey personally my thanks and gratitude to all of you for supporting me last election. Mga chismoso lang tayo. O nabayaran lang tayo. Tayo, gumastos tayo dito. Sarili niyong pera, sarili niyong hirap, sarili niyong pawis. Bumiyahe, papunta rito. Magkita-kita tayo. Baka may uli ng isya, hindi na naman ako sasakaro. Kaya ano muna po akong bumati ng Assalamualaikum sa lahat po ng mga kapatid kong Muslim. At siyempre po, peace be with you sa mga kapatid kong Kristiyano naman. Sa inyong lahat, sa ating mga, ano ba ang tawag natin? Mga Dutch, sa mga Dutch. Ano ba? Good morning sa Dutch. Alam niyo po, ngayong araw na to, masayang-masaya po tayo. Sapagkat makakasama natin ang pinakamagaling, ang
ang pinakamagaling, pakinggan niyo po ako mabuti, na magiging Pangulo ng Pilipinas pagkatapos ni Rodrigo Duterte. Ha? Alam niyo, maraming nagsasabi, ano ba ang galing niyan? Aba, dapat naman kasi mag-research kayo. Alam niyo, si BP, ang susunod na Pangulo ng Pilipinas, noong siya ay naging mayor ng Davao, binayaran lahat ni BP ang utang ng Davao. Ha? At iniwan niya ang Davao walang utang. Ano ibig sabihin nun? Kapag siya naging Pangulo, makakabayad tayo ng utang. Lalong-lalo na kapag nabigyan ng halaga ang mga OFW at mga migrante katulad ninyo. Yung mga dual citizen. Dahil kayo po talaga, tandaan po ninyo ha, huwag ninyong aalisin sa sarili ninyo. Una, na kayo'y napakaganda. Napakakabango. At kayo ay Maraming salamat po, Senator Robin Padilla. Okay ba tayo, guys? Ladies and gentlemen, now we welcome the Senator-elect, Amy Marcos! Higit sa lahat, narito po ako para sumabay sa ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang kaarawan. Ngunit narito rin ako para sumabay sa inyo for the first time. Alam ko na matagal na kayong pabalik-balik po rito. Walang kupas, walang kapagunan, walang pag-give up, tunay na tunay pabalik-balik upang lamang intayin ang paglaya at paglabas ng ating minamahal na President Duterte. Ayan po si Senator Amy nasa Nagkaisa tayo. At alam ko, ang pag-uwi ng ating Pangulo, ng ating minamahal na Tatay Digong, ang siyang pinakamagandang birthday gift sa Kaya, bigay na natin ang birthday gift sa kanya! Hirap ng ating Vice Presidente Inday. Sinabi na niya, halaan na natin yung Quadcom at impeachment na yan. Baliwala na yung pang-aapi sa akin at sa Vice Presidential Office. Basta iuwi natin ang aking ama. Katulad po ninyo, ako ay talagang nagitla, nagalit, naiyak nung tinangay ang ating Pangulo ng March 11. Hindi ko matanggap at katulad ninyo, lahat kami ay biglang-bigla at talagang nataranta. Hindi ko ubos maisip kung anong maigagawa. Hindi katulad ninyo, wala naman ako sa ibang bansa. Hindi katulad ng iba, hindi naman ako maaring pumunta sa kalsada pagkat opisyal naman daw kami at bawal. Ngunit naisip ko,
bilang senador, maglunsad ng pangkalahatang investigasyon para malaman ng Senado at ng buong mundo ang pangkalahatang paglalabag sa ating saligang batas, sa lahat ng batas ng buong mundo, sa batas ng Pilipinas, higit sa lahat, sa batas ng Panginoon na bawal ang pang-aapi sa matatanda at may sakit. Hindi tayo papayag sa ganito. Asahan po ninyo, may iba dyan na nagalit sa akin. Ang malaking opisyal sa administrasyon, mga kamag-anak ko, pati ang aking kapatid ay galit na galit po sa akin. Ngunit kung nagulat kayo sa mga pangyayari, mas lalo ako nawalan ng loob. Pagkat para sa akin, nakita ko na ito. Hinapastangan din ng aking ama at tinangay kami sa ibang bansa. Kung saan nawalay kami sa ating bansa. Bakit natin papayagan na ganitohin na naman ang ating minamahal na Pangulo? Mas malala pa, sa ICC pa dinala, kulungan pa ang inuwi, at pagkatapos nun, tuloy-tuloy pa raw ang paglilitis ng ating Tatay Digong. Huwag tayo papayag. Samahan ninyo kami na labanan ito. Samahan ninyo ako na kahit ako ay mag-isa na lamang at hindi na kabilang sa aking pamilya, hindi na kabilang sa partido, dahil sa inyo, nanalo pa rin kami. Sa inyong lahat, ako'y nagpapasalamat, hindi ninyo ako iniwan. Handa na ako na mag-isang mangampanya, mag-isa mag-house to house, mag-isa na iikot. Ngayon pala, hindi ako naulila. Hindi ako nag-isa dahil ang birthday girl natin, si Vice President Inday Sara Duterte, 10 ng DDS, 10 ng OFW, 10 na mga narito ngayon sa The Hague ay sumama sa akin. Maraming salamat. Asahan ninyo ito. Tuloy-tuloy po tayo at hindi tayo titigil hanggang maiuwi natin ang mahal nating Ama, Tatay Digong Duterte. Maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng OFW. Kung ang isang Pilipino na dati pang Pangulo ay maitatangay sa ibang bansa, ano na lamang kayong OFW? Ano naman ang maaasahan pagtanggol at pagdepensa sa kapwang kabayan kapag linalapastangan mismo ang Pangulo? Wala namang kalaban-laban ng OFW. Paano mahigit na 1,000 Pilipino nakakulong sa iba't ibang dako ng ating mundo? Huwag po tayong papayag. Hindi ito laban lamang ng iisang kaso, kundi labang ng lahat ng OFW, lahat ng Pilipino na nasa ibang bansa, lahat ng Pilipino sa buong daigdig. Kaya asahan po
maraming salamat kababayan, mga kababayan. Alam nyo guys, kung nandito kayo ngayon, makita niyo yung mga kababayan niyo na nandito, wala kayong ibang ma-feel kundi proud na proud tayo mga Pinoy. Alam nyo sa nangyari kay Tatay Digong, nabuhay ang ating pagka-Pilipino. We need to be very proud of our Filipino identity because we are a sovereign state, mga kababayan. Tandaan po natin, panguman ang ating ilong. Pero yung iba naka-afford ng rhinoplasty. Yes. Kung saan kayo masaya, doon kayo. Ladies and gentlemen, we will be graced by a performance of Venus again. Sit back muna kayo kasi yung next na magsasalita, darating na po. Ladies and gentlemen, it is my honor and help me welcome Vice Mayor Sebastian Duterte! Magandang araw sa inyo lahat. Kumusta naman kayo? Maraming salamat sa lahat ng pinakita niyong suporta. Alam niyo naman na sa Pilipinas kami, yung tatay ko nandito ngayon, hindi ko pa nakikita. Kakarating ko lang kaninang umaga. Masaya naman ako na makita kayong lahat dito ngayon. Wala lang talaga kami magawa sa sitwasyon ngayon kasi kung makita nyo yung illegal arrest ni PRRD, wala hindi natin gawa talaga ng sindikato. So, hindi namin nakita because siguro si PRRD lang kung tatanungin, hindi being trusted judiciary doon sa Pilipinas. Kung talagang sinunod lang yung saktong proseso, handa naman talaga siyang humarap before the courts, before the Philippine courts. But yung ginawa nila, nakita naman nating lahat na wala talagang due process. So pagdating niya ng Manila galing Hong Kong, may eroplano na dyan. Well, technically, sa nangyari, tawag doon kidnapping talaga. Wala tayong, pero siguro okay na lang kasi nandito naman kayo. I'm sure nalalaman niya man na maraming sumusuporta sa kanya. And very important na lalo na sa edad niya. He's already 80 years old. Tapos, makulong ka pa. Malungkot talaga masyado yan. Sa ito, pamingaw kayo. So, nalaman niya maraming bigaon dito sa labas naghahintay sa kanya. Masaya na yun. So, hindi ko man ngayon po makikita si Papa. Maybe tomorrow or the following day, sabihan ko na lang na ako lang yung huli nakapunta dito kasi ako yung naiwan doon sa Davao, mayor kasi ako. So, but I'm happy to see you right now and personally magpasalamat sa inyo. And tayo naman na dito OFW, lalong-lalo na yung birthday din ni PRRD, ni Papa, no? Buong mundo, nag-demonstrate talaga natin yung support natin, hindi man lang talaga particularly sa tatay ko, pero sa anong klaseng gusto natin na Pilipinas na magkaroon tayo. At talagang sigurado ako, hindi yan
paraan ng administrasyon ngayon. So makita natin, ngayon din sa inong eleksyon na nangyari, kung tingnan nyo sa Davao, wala kaming vote buying doon. Yes! For the longest time, talaga dito sa Davao, si Rudy Duterte, hindi niya sinanay ang mga taga Davao pagdating sa vote buying. Kasi yan, ang vote buying kasi, gawa lang yan ng kapitalista. Maghanda ka ng pera, tapos pagpasok ng eleksyon, gagamitin mo yung pera na yon para piliin kang tao, para ikaw yung piliin. So, ano ang consequence nun sa lugar nyo? Ayan po si Mayor, na Vice Mayor. Kung ikaw, politiko ka Baste at sa negosante Davao. ka rin at the same time, ang tendency niyan, babawiin mo yung nawala mo yung pera mo kasi nangapital ka pagpasok mo sa posisyon. So mahalaga, yun na nga, ever since, ang ginagawa namin sa Davao, kinukuha namin yung mga nagbibigay ng those who engage in vote buying, but still, we vote for those who we truly believe should run government. So hindi na natin maiwasan na may mga politiko talaga gumagamit ng pera to convince para mabigay sa kanila yung boto. Pero isipin nyo, pag naglabas ng pera yan, that is what capitalists do. Hindi pwede yan na maglabas ng pera at tapos bawiin, hindi nila bawiin. Malabo yan. Pero pwede naman talaga na kung ano, kung pumasok sila dyan, o di parusahan yun, you take their money, then you vote for those who, sino talaga yung karapat-dapat minumuno dyan sa lugar. So, nakita natin, tingin ko nga, ang pakiramdam ko sa Pilipinas, slowly, it is going through a transformation. Kasi itong eleksyon na yun, na ito, marami ang mga nanalong kasama natin. Kung kinaya natin 3 taon, ako sa Davao na bilang alkalde doon, pinahirapan nila ako, wala. Bakit ako malakas? Bakit ang Davao City andyan pa rin ngayon? Bakit si VP, yung kapatid ko, hindi tumitigil? Kasi alam namin na kayong mga Pilipino, kayong mga OFW dito, nasa likod namin lagi. Kasi, naiintindihan ko kayo, lalo na kayo mga OFW. That is why, yung suporta talaga kang PRRD, at maraming salamat din sa kapatid ko, nasa kanila talaga. Kasi may point of comparison kayo because you are living outside of the Philippines and lalo na dito sa Netherlands, dito sa mga Scandinavian welfare states, pati yan Germany. Alam nyo, yung pera ng tao na uuwi sa mga tao. Pag yung pera natin, yung buwis natin binabayad dyan sa Pilipinas, ewan ko lang po, takin ako nakabalik pa ba yan doon sa potang ina. Hindi mo na alam saan napunta, nasa bulsa ng mga purak ng mga potang inang politiko yung yawa at sila talaga. You know, kung kayo naniniwala ng federalismo, ibang usapan yon. Sometimes kasi, you know why Marcos can really manipulate and have almost absolute power. It is because of our unitary system of government. The presidential system of government natin, it allows the president to have almost total control of all government. Kailangan kasi, yung maganda sa, kung palitan natin yung system of government natin, sabihin natin federalism, hindi lang income yung
napupunta sa mga sarili nating probinsya, but the functions of government as well. So, decentralize yung Metro Manila ngayon and Malacanang, and the power will be devolved, and the functions and powers of the agencies will be devolved doon sa mga probinsya, sa mga local government units. So, I do not know kung mangyayari pa ba, pero that is one of the causes why Marcos can, kaya lang naman gusto nila yung unitary system of government because power is centralized, and yung tatay kasi ni Marcos noon was a dictator, and you can have cronies. Yan mga ambisyoso masyado dyan sa gobyerno na kahit mali, ginagawa, gusto niyan gayahin nila noon. Sa panahon ng Marcos Sr., may mga cronies si Marcos Sr., sila General Ver, sila Enrile, ganyan itong panahon. Yan ang gusto nila, yung mga Marbel, yan si Torre, mga Armonia. Kasi ang susunod dyan, they will attempt not to go down in government, and they will attempt another dictatorship. And along with that dictatorship comes the cronies. So itong mga ambisyoso, mga potaragis na ito, mga politiko at nasa gobyerno ngayon, na kahit mali na ginagawa pa rin, gusto niyan, they will join that dictatorship, and they will be the cronies of the new Marcos, kaning Jr., na bangag ang putang ina ngayon. So kaya makita niyo why unusual talaga masyado ang movement ng mga tao na nasa gobyerno, na kahit mali nilalabag yung batas pero ginagawa pa rin. It's because not out of their jobs or functions in government, but it's out of selfishness. Pero hindi talaga yan, because ngayon, kahit tingnan nyo, ilang demonstrations na ang nangyari since yung gago na Marcos na yan. Nagsimula yan sa kapatid ko. Wala man talaga sana akong problema, pero tinatawag nila magnanakaw yung kapatid ko dahil lang sa confidential funds na yan eh. Pero ito yung sasabihin ko, ang tanong ko lang, sana ba? Just to, for the sake of argument, kung ang presidente merong billions in terms of confidential funds, tapos gusto nila impeach yung kapatid ko for 425 million pesos, in terms of amount, who is more impeachable? Ang billion o ang million? Yan, isa yan. But sa totoo lang, if you take a leadership position, lalo na executive, mayor ako, W's, mabuhay ang Pilipinas! Another honor because I support this man very much. Our next speaker na magsasalita po is an elected senator. Marcoleta! Again, ladies and gentlemen, Senator Rodante Marcoleta! Ayan po si Senator Marcoleta. Salamat po sa pagmamahal niyo sa ating dating Pangulo. Salamat po sa pagmamahal niyo sa ating Vice President. Salamat, Mayor Pulong, at nandito ka rin pala. Salamat, Senator Robin. Salamat, Mayor. Salamat sa aking kaibigan, Atty. Vic Rodriguez. At lalong-lalo na po kayong lahat.
Napaka problemado po ng ating bansa, ngunit huwag po tayo mawawalan ng loob. Magsama-sama po tayo para ayusin po natin ang ating bansa. Akala ko po nung nag-issue ng resignation order ang ating Pangulo akala ko totoo na eh. Akala ko naman yung bureaucratic reset. Kahit konti lang, naniwala ko, baka okay naman yata ito. Wala rin. Nakalain mo, naglagay siya ng PNP si Torre na naman. Kilala niyo ba si General Torre? Si General Torre, bakit siya yung nagpanggap na representative ng Interpol? Hindi totoo yun sapagkat kung totoo na nakipag-cooperate ang Interpol sa ating bansa, dapat sana nakausap niya siguro yung Pangulo ng Pilipinas o kaya yung DILG Secretary. Ngunit wala naman tayong nakita na representative ng Interpol na pumunta sa Maynila. Meron ba kayong nakita? Pagkatapos nung ina-arresto si Pangulong Digong, pinakikita ni General Torre yung ganyang cellphone, yung warrant of arrest nasa cellphone. Nakakita ba kayo ng ganun? Hindi po ganun ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Dapat po yung representative ng Interpol ang pumunta sa Maynila, dala-dala niya yung physical copy ng warrant of arrest. Ganun po yung paraan, hindi po pinakikita sa cellphone. Yun pong counterpart ng Interpol sa Maynila, ito yung PCTC. Ito yung executive director, nandun dapat hindi nagpakita. Ang kanilang ginamit ay General Torre na walang Philippines, the future president of the Philippines. Vice President Inday Sara Duterte. Ayan na po, si BP Sara. Ay, kanina pa iniintay ng mga kababayan natin. Para kita niya lahat, kaya siya gumawa ng tuntungan. Mas mataas na platform. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat natin sa Diyos dahil binigay niya sa atin ang araw na ito para tayo ay magsama-sama para sa pagmamahal natin sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pangalawang pagpapasalamat sa Diyos ay binigyan niya tayo ng magandang panahon. Malamig pero may araw. Patay tayo sa sunburn. Sunburn. Kailangan ng sunblock. Yung mga sunblock. Paniguraduhin ninyo ang inyong mga kutis. At ang sunod na pagpapasalamat ko ay para sa inyong lahat dahil sa oras ninyo, sa pagbabiyahe ninyo, sa suporta ninyo na ipinapakita at sa pag-celebrate ninyo sa araw na ito. Maraming salamat sa inyo. Madami ang galing pa sa ibang bansa, galing sa United Kingdom, galing sa Germany, galing sa France, galing sa Ireland, galing sa
sa Belgium, galing sa Italy, galing sa Spain, at yung mga tiga Netherlands. I think meron din galing sa United States of America. Hong Kong na meron? Hong Kong? Oh wow! Ang layo na binahin nyo ha? Manila, meron ba? Norway na, Norway! Davao! Meron pang Davao! Maraming salamat dahil binigay ninyo ang oras ninyo, ang araw na ito, para sa ating pagtitipon at binigay ninyo ang pagkakataon na ito para kami ay mapakinggan at para tayo ay magsama-sama ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyo at baka makalimutan ko mamaya dahil sa sobrang excited ng aking mga mensahe sa inyo, mag-ingat kayong pauwi mamaya o bukas o kailanman na babalik kayo sa inyong mga tahanan. Mag-ingat po kayo. Kailangan nilang gantin picture. Ang sunod na pagpapasalamat ko ay sa lahat po ng ating mga guest speakers ngayong araw na ito. Isa-isahin ko po ang mga pangalan. Tulungan niyo po ako kapag meron akong nakalimutan na pangalan. Ang una pong nagsalita ay si Dr. Richard Mata. Ang sunod na nagsalita ay si Maharlika. Ang sunod ay si Attorney Vic Rodriguez. At nandiyan din po si Senator Robin Padilla. At si Senator Amy Marcos. And si Senator Rodante Marcoleta. Sabay-sabay kami nagsasalita, hindi ko naririnig. At, yes, of course, nakalimutan ko dahil dito na siya nakatira. Si spokesperson natin, Attorney Harry Roque. At nandito din si Congressman Ben Noel ng Anwaray Party List. Magta-take over kasi sila pag umalis ako dito. At si Councilor Gravy Balabang. Conland. Michael Conland. Attorney Rodriguez! Okay. Sino pa? Oh, nakalimutan ko ang aking kapatid. Ang aming Vice Mayor-elect at kasalukuyang Mayor ng Davao City, Sebastian Duterte. Cum laude, Bautista. At Congressman Claudio Bautista ng Davao Occidental. Nagpapasalamat ako sa kanila dahil Malcolm Cornwell. Portland. Oh, yan. At nandito din po ang kapatid ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Uncle ko po si Benjamin Duterte. Okay. Meron pa nakalimutan? Attorney Rodriguez! Miss Rodriguez, tapos na, kanina. Tapos na, Dr. Mata. Asawa po ni Dr. Mata, si Mrs. Erica Mata. Si Maharlika, si Miss Dragon. Sigurado kayo, walang nakalimutan sa pagpapasalamat. At ang susunod na pagpapasalamat ay sa lahat po ng volunteers ng ating rally gathering ngayong umaga na ito. Nagpapasalamat po ako sa kanila. Hindi ko po sila na isa-isa dahil napakarami po ng volunteers natin dito sa The Hague at sa Netherlands at iba't ibang mga lugar na nagsama-sama para mabuo yung ating pagtitipon ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa ating mga iakyat po ang kamay, mga volunteers. Nandiyan po si
sa inyo. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mga kaibigan natin sa media. Dahil nandito sila, naninigurado na marinig ang boses natin sa buong mundo. At ang muling pagpapasalamat ay sa local government ng The Hague, Netherlands, dahil tinulungan nila tayo na mabuo yung ating programa ngayong araw na ito. Meron pa ba akong nakalimutan pasalamatan? Anong lugar, ma'am? Iangkat niyo yung banner niyo, ma'am, para mabasa. London! London! United Kingdom, London. UK. Ma'am, ayaw niyang sumama sa inyo. London. United Kingdom. Amsterdam! Amsterdam! Switzerland. Okay, Butuan City, Mindanao. France. Ma'am, anong plan yan? Germany. Hindi ba ito yung Germany? Ano ka, ma'am? Ma'am, hindi mo alam, dala-dala mo plan mo, sasabihin mo Germany ka. Ano yan? Belgium! Hindi ba kayo sa Germany? Kasi magkakuha sila ng flag. Belgium. Iceland. Canada. Denmark daw, Denmark. Canada. Okay? Please, power hugs, VP Inday Sara, pabalik na kami Canada. Yes, ma'am, mamaya, meron po tayong one by one dito, ma'am. Sunod lang po natin yung instructions ng ating mga volunteers para mabilis at ma-accommodate natin lahat. Happy birthday to our future President, VP Inday Sara. We love you and we pray for you, Sara Natix. Maraming salamat. Happy birthday, VP Inday Sara. I love you from Canada, Sara Natix. Ma'am, hindi ko makita. From Sara na Movement. Ay! Magka-birthday tayo! Happy birthday, sir! Anik? UK. Maraming salamat. Ano po ang edad ninyo, sir? 58. Okay. Ako po ay 32. Yung magkalayo po ang edad namin ni sir, pero pareho kami ng birthday. Ayan. 27 na. Ang susunod ko po, anong flag yung dala-dala nila? Ha? Yung flag na blue tapos na yellow. Bangsamoro! Sweden. Bangsamoro! Di bale, sa susunod na balik ko, sana hindi na naman na babalik ako dahil nauwi na natin si Pangulong Rodrigo Duterte. Ay, mamemorize ko na talaga yung mga flag ninyo. Anong flag ito? Norway. Bangsamoro. Yung red, white, and red, ay blue, white, and red, France. France. Ayan. Ang susunod ko po na mensahe ay mensahe po sa ICC na pakawalan nyo na at ipadala nyo na pauwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Dahil gaano man nasabihin nila na wala na kami kung paano siya kinuha, dinukot, kinidnap doon sa Pilipinas, ang importante ay nandito siya sa amin at tutuloy yung paglilitis, ay dapat hindi ganon. Dahil, di ba, sila yung nagsasabi, lahat may human rights. So, dapat ibigay din nila yung human right ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik sa Pilipinas at i-check ng ating mga lokal na korte kung karapat-dapat ba na siya ay ipadala dito sa The Hague. Kaya dapat po hindi natin tigilan ang panawagan natin
natin sa ICC to send him home. At huwag natin tigilan ang panawagan natin doon sa loob ng Pilipinas. Maraming salamat po sa panonood mga kapitbahay, mga kababayan. Ayan. Gawin nila, bring him home. Suportahan natin na sana maiuwi na si PRRD. Bring him home. Bring him home. Dahil matanda na siya, dapat sa Pilipinas siya litisin, hindi sa dahig. Ng korte ang kanilang mga mata na sila ay walang jurisdiction sa kaso. Nagsimula sila sa kanilang investigasyon 2 taon matapos tayo umalis sa pagiging miyembro ng ICC. Hindi po pwede yun na kahit kailan pwede kang mag-imbestiga. Dahil ibig po sabihin nun, kapag sinabi mo, 5 years from now, mag-iimbestiga ako. 6 years from now, mag-iimbestiga ako. 20 years from now, mag-iimbestiga ako. Hindi pwede yun. Lahat ng Pilipino sa buong mundo ay bigyan ng Diyos ng magandang kalusugan, good health. At pangalawang birthday wish ko ay sana lahat ng birthday wishes ninyo para sa akin ay ibigay din sa inyo ng Diyos. Papasalamat po ako sa kasiyahan ninyo sa araw na ito dahil meron tayong sineselebrate pero nalulungkot din tayo dahil hindi natin kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na sana ay sa susunod na May 31 ay makita ninyo naglalakad na siya, nakalaya at maka-attend ng mga birthday at celebration at makabalik na siya sa Davao City bilang mayor ng syudad ng Davao. Yes, ma'am. Sabi nga nung mga Qatar, ma'am, sana naman bago sa pag-uwi daw ni Pangulong Duterte ay dumaan siya ng Qatar. So sana din na pag siya ay nakalaya ay pwede siyang mag-program muna dito. Sa The Hague bago siya bumiyahe pauwi sa Pilipinas. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa